know, Jun Junel is with the Presidential Security Group. Baka ma-appear siya. May affidavit na po siya, sir. So far, to my knowledge, wala pa. But hopefully, mag-execute siya ng affidavit. Pero sir, nagsabi na siya na interesado siyang humarap at mag-execute ito na affidavit. May ganun na siyang parang... Dun sa pakipag-usap ko sa kanya, parang inclined siyang kumuha ng affidavit. So, nakausap mo na po siya first. Yes. So, sabi siya sa... 3 days ago. Ano sabi siya ngayon? Wala naman, nandun lang siya. But because his name crop up, parang as a matter of course, iniimbestigahan din siya ng unit niya. May subpoena na per sir. Wala pa. Kasi ang next hearing would be on October 5. So siguro we'll recommend the persons to be subpoenaed bago ako umalis kasama ni Presidente papuntang Vietnam. Sir, nakwento nila sa'yo kung ano yung nalalaman niya tungkol sa drug incident. Si Jonel? At may pwede ka bang sabihin sa amin? Mayroon pa kaming inaalam tungkol dun sa knowledge ni Jonel sa drug trade. Kaya siguro premature pa ngayon. But naikwento niya sa akin yung nalalaman niya. Meaning to say, the nature of what sir nalalaman niya. Is it something that will incriminate? Yung sinabi niya sa akin ay sinabi niya sa akin na talagang ang nakita niya ay yung talagang closeness ni Secretary de Lima at ni Ronnie Dayan, kung saan daw sila pumupunta, sa Bicol, sa Pangasinan, sa Mindanao, sa mga hotel. Ayun, sinabi niya sa akin na isa lang ang kanilang tinutulugan paggabi. Sir, yung nabanggit na bagman siya, did he deny sa inyo? Di ba sabi sa yung bagman si Jonel, nag-pick up din siya ng pera for sa penalty? So, Hindi pa siya makapag-decide doon sa angle na yun. Si JP sa decision a day before the national hearing, umamin ito. But it's another thing kung testigo ko siya. Yeah, tama yun. That's correct. Kaya, sabi nga nung nagsabi na ayaw niyang umamin pagdating dun sa illegal drug trade. Ang gusto lang niya ay tungkol dun sa illegal anomalies, corruption doon sa monthly 10 million anomaly per month tungkol sa food supply. So, considering parang yung role niya dun sa alleged na pagpapakota dun sa dinuro sa pagbibenta is so major, parang the possibility na mabigyan siya ng benefits parang remote compared to the other resource persons already presented. So, Pakiulit. considering sir yung role niya dun, diba siya talaga yung nagmamando dun sa pagbibenta, dun sa pabibigay ng quota, dun sa pagbibenta ng shabu, that's a very major role. So, parang the possibility of his immunity is remote as compared to the other resource persons. Ang possibility na siya ay umamin, baka yun ang medyo malabo. But with respect to immunity, nasa kanya yun eh. Kasi kung aamin siya and then will seek immunity, if he's ready to execute an affidavit para mapaloob natin sa witness protection program, then nasa kanya lang yun. Pag ginawa niya yun, we will consider it. So, you're not closing your door to that? No, definitely not. Sir, in terms of building your case against what pieces of evidence are you still trying to gather? Yung tungkol sa mga testimonial evidence, sobra-sobra na eh. So, ang kinakailangan ko ay yung to build up the documentary evidence against her. At yan, ay alam na ninyo kung ano yan, yung mga chiefly, yung mga bank records where this money, illegal drugs, money on illegal drugs were stashed. Sir, were you able to locate where former Bucol Director Bucay is? Kasi apparently, mukhang siya raw po yung nag-coconut dun
the South, a person higher than Senator De Lima. Hindi ko pa na kokontak si Major ba? General Bukayo. General Bukayo. Nakausap ko na siya. He is one of my resource persons bago ko umpisa ng pag-investigate sa Bucor eh. Wala naman yan sinabi sa akin at that time except for the fact na napilitan siyang mag-resign from Bucor because of the threats on his life. Walang feelers. Meron. May feeler siya sa'yo, sir? Ngayon, for this role? Yes. Sir, yung when it comes to PGPs, so apparently, hindi na inaamin yung illegal drug trade. But yung other alleged robberies inside the NPP, and among them you mentioned earlier tungkol sa pagkain. You've mentioned, sir, 10 million a month. Hindi mo sunod dito. And hindi ko na nga pinursu yun eh kasi ayaw ko nung hindi whole truth eh. So, nireject ko na yun outright. So you're not looking into that? You're not looking into possible anomalous dun sa ayun ng Uber kung ano? Well, we are looking into that but we want it to come from the mouth of a credible witness. So I'm not sure if you reacted to this. Yung sinabi ni Senator De Lima last Friday daw na parang lumalabas ang katulong na ngayon ng gobyerno sa fight against drugs ay yung mga mismong drug lords na yung reaction. Paano magiging katulong yun? Yun ang, gusto nga yung mga witnesses kong ipresenta, yun nga ang gustong matigil na yung drugs na yun eh. Alam mo si Senator De Lima, nawawala na. Hindi na maganda yung kanyang mga katuwiran eh. Hindi na niya iniisip, basta siguro because of the so many, he was wafted by kung ano-anong mga napakaraming mga akusasyon kaya siguro talagang gulong-gulo na yung isip niya eh. Hindi na tama yung mga justification niya, napakahina ng kanyang mga katuwiran. So yung possibility na, like for example, if it's so Dayan, because key figure siya dito sa entire controversy, yung possibility na mag-recommend kayo na mag-arrest mo siyang company is there? Because It's the committee's call eh. The moment that you issue a subpoena, pag invitation lang, walang walang warrant of arrest. But the moment he is issued a subpoena to appear and he ignored it, then the committee could order his arrest. Sir, So- clarification lang po dun sa mga bank accounts, yung sa anak ni Dayan, saka yung other Batman. Can you give us the exact amount nasa bank accounts? I think hindi pa pwede ngayon eh. Bawal nga eh. Confidential pa yan. So, paano yung magiging strategy po kayo sa business siya? Will no longer be, hindi na siya serving or encourage to testify before the Congress? Sa akin, he is no longer needed insofar as yung congressional investigation is concerned. and you can expect to be one of the respondents Precisely. in the event that you find them. Precisely. Pag ayaw niya makapag-cooperate, then he could be sure that he would be one of the respondents. So, sir, as far as the DOJ is concerned, right, can you give us, like, for profiling purpose lang, sir? Ano ba talaga, sir, yung parang pinakaroon na nga nitong GP na to, yung down trade inside and gaano ba siya ka-powerful, sir, na siya mismo sa loob? Clear naman yun eh. Daming nag-testify sila doon na talagang yung words ni JB eh talagang batas na dapat mong sundin. So dun sa role niya, clear din naman na para suportahan ang election campaign ni Secretary De Lima, ni-require niya ang lahat ng mga bosyo, yung mga leaders ng mga sa loob ng Bilibid na magbenta from 5 kilos to 30 kilos a month. So, yun ang walang very clear yun eh. Kasi the most power, siya ba yung parang kasi may mga iba-ibang gang leaders yun, diba, sir? Is he the most powerful there?
He is the most powerful. Kinatatakutan siya. His words are the law. Kasi nga, because of perceived, hindi lang perceived, because of his closeness to Secretary De Lima. Malakas. Alam naman natin pag sinabing malakas ka diyan kay De Lima. So yun. Ganun. Alam naman natin na kahit outside, pag sinabi kang malakas yan kay Secretary, ganun, malakas yan kay Presidente. So alam natin kung bakit ganun sinasabihan. Malakas. Kaya nare-reflect or nagra-radiate yung power ng tao na parang handler niya dun sa kanya. Secretary, meron mo bang binigay tayo ultimatum sa NBI para tapusin itong investigasyon? Hindi ultimatum. As a matter of fact, ngayon ko pa lang ibibigay itong case na ito. Masyadong maraming lead na dapat i-pursue. Talagang dapat ito yung magagaling ng mga investigador. Yung nangyari itong mga nakaraan, yun ay produkto ng katulad kong amateur sleuth. Sa sleuthing ko lang yan pero hindi ko na kaya. Pero alam ko kung saan pupunta, alam ko ang gagawin ko. Kaya lang, we have no people here in the Department of Justice na makakagawa nun. Dapat talagang yung mga veteran investigators, mga galing. There was a few weeks back when you in a press con confirmed yung existence ng mga deposits that sir amounting to millions. And you said that those have yet to undergo validation, evaluation. May update na po yun, sir, kung merong mga authentic doon. Meron na. Nakuha ko na yung talagang totoo. And we'll be asking the AMLAC. Sir, are we seeing the possibility? Doon sa mga ano na yun? Itong second wave of my inquiry sa AMLAC. First lang yung una eh. But of course, yung sinama na rin namin yung sinasabi ko noon na parang sinusubukan kami ng mga fake. So meron doon sa fake na yun, merong turned out to be authentic, sir? And then, Meron. Although yung iba ay isang number lang o dalawang numbers lang ang binabago. what about the amount, sir, na Iba ang amounts. So are you seeing the possibility that before the year end, there will be proper charges filed against some of the Hopefully, before the year ends, pwede. Kung depende sa bilis ng investigation to be made by the NBI. Actually, it's either today or tomorrow ko lang may bibigay sa NBI yung actual turnover. So, bahala na yung NBI and what they are going to do. But alam ko, mas mabilis ang progress ng case with them at the helm. Sir, going back to those deposits, sir, na sinabi mo meron yung hindi fake, parang although may nag-refer na may amount na iba, ito ba nagko-concern yung sa mga relatives ni Diane, sir, specifically? Kasi meron doon ibang author, etc. I don't want to be the specifics, pero ang nangyaring parang mali ay yung pangalan, not the meron tamang account number. Merong ganun account but not in the name na nakalagay dun sa deposit slips. And it so happened that the real and correct account name may also be connected to the entire network of accounts relevant din siya, sir, yung mga Malalaman natin yan pag yung complete picture ay nakuha na natin. Sir, yung sa bank account po, sabi niyo po nag-ipon siya dun sa ibang corporation, sir. Sinasabi niyo po na maybe the drug money ay na-invest dito sa Filipino owned corporations na baka kaibigan ng mga drug money. Hindi na-invest. Ginagawan lang na-deposit. Ginagawan lang yun. Dina-deposit po dun sa corporations. Corporate account na yun or individual person's account. It's a corporate account, sir. Corporate account. Merong corporate, merong individuals. Nakuha ko na. drug man, sir, from the drug money. Or from the yung mga transaction. Doon pinadideposit ni JB. Corporate account. So, sir, connected na yung cases niya, yung mga amount. I-connect pa lang natin. Sir, may total amount na yun, yung mga transactions. Wala pa. Nakuha ko lang yung name and account number. Sir, yung Chinese, kasi apparently there are 300 Chinese drug lord na inmates sa loob na NBI. Were we able to get in touch with them? Kasi kung si JD yung naka-drug range, Yun namang Chinese doon, hindi naman sila nasa isang lugar eh.
Although ang parang sinasabi nun, maraming Chinese dun sa lugar ni JB Colanco. Di ba ganun ang kwan, di ba? Ganun ang parang testimony nun. If I remember right, yeah. Sir, so what can we expect with the next hearing, which will be in October na po, sir, on the part of the DOJ, as to the number of witnesses na dagdagan po ba sir yung mga nakapila na sino-sino pa, and what will be their direction of the DOJ in the next hearing? Yes, we will be presenting more resource persons, but not any more inmates. So in terms of testimonies and documents gathered, how far are we concluding that Senator De Lima is indeed linked to this drug certificate? Well, later na lang yan, no? Kasi sabi ko nga, simple nga lang yun. Halimbawa, pag yung isang tao na alam na malapit kay Secretary De Lima, nakakitaan mo ng mga talagang malaking mga deposits, for example, hundreds of millions. So alam mo naman na hindi maaari mag-earn ng 100 millions yung taong yun. So circumstantial yan unless mayroong direct deposit later on sa kay Secretary De Lima. So sir, what are the charges that Senator De Lima might be facing in case that he violated those? Violation ng drugs law. Siyempre sa mga Section 5, Section 28. And pwede rin ang revised penal code. Pwedeng pagsabayin yan eh. So criminal and admin, sir, matatanggal ba siya bilang senator? Usually kasi, pag nag-file ka sa sandigan, o sa ombudsman, dalawa ka agad ang pinafile. One administrative, one criminal. So, mas mabilis yung administrative. Meron ka agadong ruling whether you will be removed from your position. So, pag ganun ang nangyari, then you will be removed from her being a senator. Katulad nung, huwag na tayong lumayo, dito sa hinahawakan namin before, kay General Napeñas. Pinahilan siya ng ombudsman ng criminal and administrative. Yung administrative tapos na. Pinatatanggal na sa trabaho. Sir, pwede din ang sitting senator, sir, ma-unseat through administrative proceedings before the I believe so. Sir, clarify lang something you said yata earlier sa message mo, sir. Pagkaka-random drug test ba, sir, for DOJ and all? Matagal na naming kwan yun eh. Bago po man yung mga random test ng ibang mga agencies, ibang departments, matagal na namin plinano yun eh. But because of the lack of undersecretary during that time, hindi na implement. Ngayon lang may USEC na ako, so i-implement na namin. Sir, employees lang. Sino pa po? DOJ employees. Prosecutors, the attached agencies. dito lang muna. No? Sir, going back to the resource persons, sir, anong mga resource persons, sir, for the next hearing? We'll try to get security personnel assigned to Secretary De Lima. Ayun na natin. Aside from Janelle, sir? Aside from Janelle. Aside from Janelle, yes. So, Sino ba, sir? Security, sino ba, sir, yung mga kailangan? actually, ngayon lang namin i-finalize eh. Kasi si Director Geran came from abroad. Ngayon lang siya, he will be joining us after lunch. Gagawin na namin yung, i-recommend namin ho to subpoena. Kung meron kayong alam na address ni Dayan, susubpoena natin siya. Sir, pero nag-check na sa immigration kung nandito pa siya. Sa immigration, nag-check kung nandito pa si Daniel. May HD officer.
Kasi wala namang kaso pa sa kanya eh. May mga taga-immigration dito, tingnan natin kung nakaalis na sila. Hindi mo siya lagi sa lookout po. Pwedeng lookout. Pwede yun. Dayan lang, sir, or other witnesses. No, yung other witnesses, si Roy Dayan, kung sino pa yung tatago. Pilitin ko rin mapir itong si Juan, si Jonathan Caranto. Yun yung nasa matrix ni President na nagsabi na 6 na beses siyang inutusan ni Secretary de Lima para mag-deposit ng 40, 20, 60,000 pesos sa account ni Dayan. Pero tinanggi niya yung mga fake na accounts na yun. Hindi raw pumapasok sa kanya. Sir, yung mga security na inaharap, may alam sa drug trade o din lang sa relationship allegedly sa criminal? Both. So going back to Caranto, despite the fact, sir, na yung pag-execute niya ng affidavit, sinabi natin yung limitation ng process niya, bakit po magiging material 2%? Yung meron kayo ibang info na nakuha pa, sir, about Caranto? Wala, yun lang. Material yun in the sense na that will establish the relationship between Dayan and De Lima. Sir, yung kay Taranto, sir, part ba ng binigay sa inyo ng AMLA yung sa account niya? Kasi verify siya sa video, may existing yung account pero nang-alis mo. No comment. Bawal. So dito sa, nagkakaroon kasi ng guessing dito sa high-level LP official, how close is that official to this drugs? Ano yung kinalaman nito? Tanong mo si Secretary de Lima, siya ang nagsabi nun. Hindi ko, wala naman nagbabanggit na pangalan lang ay level LP official, siya nagbanggit nun. Kinakailangan niya kasi. Wala kayong inibig na Well, hindi. Sa pag-imbestiga namin, maaaring pumunta doon. But definitely, sabi mo ganyan, very raw. I'm not mentioning any names. Siya ang nag-mention kasi gusto niya may kakampi siya. Gusto niya maging kampi si President Pinoy. Wala, yung courtesy call lang yun, dinala lang ni Juan. Hindi ko alam yung Juan na yun eh. Dinala lang ni Tony Persida. Sir, ano nag-usap? Gala, sabi ko, I could not talk about your case because you have a pending case for the DOJ. As a matter of fact, ngayon ko lang nakita yun si Colonel Marcelino in person and I have nothing to do dun sa reversal ng kanyang resolution. Kasi hindi pa naman umabot yan sa akin eh. Nagulat nga ako, for the first time nakita ko yung reversal ng resolution niya doon lang sa dyaryo. After that, hindi naman umabot pa yan sa secretary. Doon pa lang yan, kay PG pa lang yan. So, wala akong nalalaman doon. I have not even read a single sentence doon sa resolution na yun. Any other questions po? Okay, you have enough materials siguro for today. Thank you. Anything else po? Ipapadala na lang po yung sa respective rooms daw po yung konting lunch. Yes, we're going to use the venue for. Yes, we will email. At tapusin lang namin yung email. Yes, sir.